Oh hi. Pag-usapan nga pala natin yung 2 million. Yun nga pala yung ano, yung sa mga naglalaro ng Angry Birds saka COC. Dito nga pala yan gawa sa Finland. Yun. At yun, pag-usapan natin yung kumakalat na balita. Balita ba talaga? Kumakalat na balita na kailangan ng 2 milyon na manggagawa dito sa Finland. Totoo kaya? Tara pag-usapan natin. O yun na nga. At galing tayo sa trabaho natin. At yun, marami sa ating nag-comment, marami sa ating private message na Kuya Mike, totoo ba na kailangan ng 2 milyon? Bigla ako natawa. 2 milyon ng manggagawa sa Finland at bakit? At yun, pinasa niya sa akin yung mga nag-upload na mga vlogger na kailangan daw ng 2 milyon dito. Tapos pag search ko doon sa vlogger, nandyan lang pala sa Quezon City. Sa Quezon City lang pala nakatira. Kaya yun, pag-usapan natin kung totoo ba o hindi na kailangan ng 2 milyon na manggagawa dito sa Finland. At bakit Pilipino ang gustong-gusto nila. Gustong-gusto ng mga employer. Bakit Pilipino? Doon muna tayo kung bakit Pilipino. Base to sa experience ko. Base rin to sa sinabi sa akin ng aking manager na taga dito mismo sa Finland, na nagtatrabaho dito sa Finland. Gustong gusto raw nila tayo mga Pilipino kasi masisipag tayo. Pangalawa, masayahin tayo. Yung tipo ba na titingnan pa lang nila tayo, lagi tayong nakangiti. Kumbaga parang lagi tayong positibo ng pananaw sa buhay. Parang ganun. Tapos energetic tayo mga Pilipino. Kahit pagod na tayo, nandun pa rin yung part na may konti tayong joke para maging energized yung mga kasama natin sa trabaho. And then ang sabi niya, tayo daw mga Pilipino wala tayong inaayawang trabaho, which is totoo yan. Imagine kahit naman ako kapag sinasabihan ako ng manager ko na yon na Michael, can you want to take some overtime? Ako naman syempre English Carabao, yes of course, ganun. Kasi kung i-convert natin yung euro na kikitain ko sa overtime na yun, ang laki. 11 euro per hours kami rito as a cleaner cleaner dito sa city. Tapos i-convert mo sa Philippine money, kung mag-overtime ka ng 2 o 3, di ba ang laking bagay nun. Magkano sa Philippine money yun? Kung mag-overtime ka ng 3 oras, halos magkano sa Philippine money yun, di ba ang laki. Kaya tayo na mga Pilipino, masipag na tayo, saka syempre yun nga, masinop sabi nila. Masinop kasi daw, may mga Pinoy daw silang kakilala. Yung sabi nga ng manager ko, may kakilala silang Pinoy, pagkatapos daw magtrabaho pumupunta pa rin sa city para mangalkal ng basura. At isa na raw daw ako sa kakilala niya, sabi sa akin ng manager ko. Kaya ayun yung mga hapak talagang kung bakit gustong gusto tayo ng mga employer dito sa Finland. Isa yun sa pinaka the best para sa akin na masasabi ko na nandito sa Finland na nag-vlog na bakit Pinoy ang kailangan. At tumungo naman tayo ron sa 2 milyon. Imagine po ang populasyon lang ng Finland is almost, madulas ako. It's almost 5 million lang, 6 million lang ata. Ayun no sa search ko sa Google. Kung nangangailangan sila ng 2 milyon, saan nila ilalagay yun, di ba? Di ba? Saan nila ilalagay yung 2 milyon na manggagawa? Ang balita lang sa TV is 100 na skilled worker ang kailangan dito sa Finland. Kaya po sa lahat po ng nagtatanong kung totoo ba yun hindi, maging mapagmatsyag din kayo, maging mapanuri kayo sa mga pinapanood yung vlog. Kasi ano lang yun clickbait pa tawag doon. Parang may iinganyo ka kasi ang ganda ng thumbnail Nakalagay doon sa thumbnail, 2 milyong manggagawa kailangan ng Finland kasi nanganganib na ang Finland, di ba? Kaya ikaw mapapapindot ka kasi kung isa kang aspirant or isa ka sa gustong makapunta dito sa bansang ito, is mapapapindot ka talaga, mapapanood ka. Pero dapat sa ating mga Pinoy and then sa ating mga aspirant na gustong mag-abroad, panoorin natin. Ang dami rito nagba-vlog sa sa Finland. Sila po ang makakapagpatunay, justify
kung ano ba talaga yung nagiging kalakalan ng buhay dito sa Finland bilang isang manggagawang Pilipino at bilang isang Pilipino na merong pamilya dito sa Finland. Tulad ko, may pamilya ako sa Finland at the same time nagtatrabaho ako. Kaya kami lang po yung makaka-experience ng nangyayari dito sa Finland kasi nandito kami. O parang logic lang, dapihin natin ganito. Ganyan sa Finland maraming snow doon. Mababait ang mga tao doon, ganun. Pero yung nagba-vlog nandun lang pala sa Quezon City. Tapos yung nagba-vlog nandiyan lang pala sa Metro Manila. Paano kayo maniniwala ng ganun? 'Di ba? Parang sinabi mo, ay, yung doon sa kanto kulay blue yung poster ron eh. Pero nandito ka pala sa kabila. Paano mo malalaman or mapapaliwanag ng maayos sa mga nanonood kung wala ka naman doon sa lugar na yun, 'di ba? Parang ganoon lang kasimple. Kaya sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, please, maraming mga vlogger dito sa Finland. Sila ang panoorin nyo kasi lahat po ng vlogger dito sa Finland may kanya-kanya at magkakaibang experience. Tulad ko, iba yung experience ko sa trabaho, iba yung experience ko sa buhay pamilya dito dahil nandito na yung aking pamilya. At sila rin, iba rin yung buhay nila kasi nandito sila na nagtatrabaho tapos yung pamilya nila sa Pilipinas. Kaya magkakaiba kami ng sitwasyon sa pamumuhay bilang isang manggagawa rito sa Finland. Kaya sa lahat ng gustong mag-apply sa Finland, ipapaalala ko lang po, sa dmw.gov.ph lang kayo mag-search ng mga agency, ng mga trabaho. Meron po dyan na keyword. Ayan po, ipa-flash ko na lang po dyan. Meron dyan na keyword kung saan kayong gustong bansa na gusto magpunta or trabaho. Lalabas naman po agad dyan. At konting commercial lang po. Sa lahat po nga pala ng Pilipino at bilang isang OFW, ang ginagamit ko po pala nagpagpapadala sa Pilipinas ay TapTapSend. Dahil ang TapTapSend ay zero transfer fees sa ating mga mobile wallet at sa ating mga bangko dyan sa Pilipinas. At meron na rin po sa cash pickup, maliit lang naman pong babayaran. Kaya gamitin na po natin, i-download na po natin ang TapTapSend sa Google Play at sa App Store. At magkakaroon pa kayo ng 15 euro na bonus. Gamitin nyo lang po ang promo code na Mike in Finland. Kaya saan pa kayo, gamitin na natin at i-download ang TapTapSend. Dahil sa TapTapSend, buong tiwala natin na buong makukuha ang pera ng ating pamilya. At yun, konting commercial lang. Balik tayo doon sa usapan natin na 2 milyon. Sa lahat ng mga nag-a-apply, sa lahat ng mga nagtatanong kung paano makapunta dito, gawin lang po ninyo is kumpletuhin nyo lang po yung inyong mga credential. Kumpletuhin nyo lang po yung inyong mga dokumento. Para pang nagpunta na kayo sa search yung mga agency or mga ano ba yung tawag dyan, yung mga manpower agency dyan sa Pilipinas, kompleto na yung requirements niyo, mapapabilis na yung mga pag-apply niyo papunta sa Finland. At syempre, lagi nyo lang i-check dyan sa DMW dahil marami na po ang nai-scam. Lagi ko lang pong papalala, i-check nyo lang po palagi dyan sa dmw.gov.ph kasi marami na pong nai-scam. Kaya yun lang po. At lagi po palang pinapalala ni Kuya Mike, put God first. Maraming salamat. Bye bye.